sa mga bawat araw na puno ng buhay, bawat babae at lalaki ay may kanya-kanyang bahagi sa ating kultura at pamumuhay. Ang mga bawat babae, bata man o matanda, ay gigising ng maaga, dugo at pawis ang puhunan. Nangangasiwa ng tahanan, nag-aalaga ng kanilang pamilya, at nagtitinda sa bawat lansangan. Habang ang mga lalaki ay karaniwang namamasada, nagtatrabaho sa mga gawain na nangangailangan ng pisikal na lakas, at nagsisilbi silang tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang mga hangganang ito ay unti-unting nagiging malambot dahil marami ng babae na sa larangan na dati ay para sa lalaki lamang ay kanila nang sinusubok. Marami na ring mga lalaki na aktibong nakikibahagi sa mga gawain na dati ay para sa babae lamang. Ito ay patunay na ang isang halaga ng bawat tao ay nasusukat hindi sa kasarian, kundi sa kanilang kakayahan, dedikasyon at kontribusyon sa ating komunidad. Po ay si Gina Rosalia Lazarez Sisulis, taga Maybo po, Buwak, Marinduque. Ako po ay presidente ng Kalipi Maybo. Kami po ay nagsimula ay 2019. Ngayon po ay 8 years na po kami. Kami po ay under po ng God na sanggunian po ng Maybo. Na kami po rin ay ng MSWDO, katanungan na po ni Ma'am Hazel Gonzalez. At registered na rin po kami sa PSWD sa provincial sa pangunguna po ng kanilang head po, si Sir Joel Resilia po. So, hello po, good afternoon po. My name is Andrea Moreno from Section 1A po, PSSW, and I am here to conduct a interview po para sa Kalipi, and about na rin po sa assigned topic po sa amin, yung level of gender sensitivity in Region 4 din Mimaropa. And then, since kayo po yung president ng Kalipi Maybo, ay naway bigyan niyo po kami ng knowledge about sa Kalipi and related na rin po sa topic namin. Maaari po ba kayong magkwento tungkol sa inyong samahan kung paano po ito nagsimula? Yung layunin po at mga programa at service yung ibibigay niyo po sa ating komunidad. Ang una kami ay kaunti naman dito. Mga ilang tao lamang yung mga kasabi ko. Tapos, nung medyo maano na, nagkaroon na kami, nasa 20 plus na nangyayon. Marami namin mga activities meron kami, kada isang buwan meron kami community service, may monthly meeting na Saturday of the month. Yun din may mga rin kami, sports kaya nasumba, gano'n. Tapos minsan kami ay luto para pagpakain sa mga minsan yung mga bata, nagaan kami sa mga trainings. So tingin niyo po, bakit umalaga ang pagkakaroon ng isang organisasyon tulad po ng Kalipi dito po sa barangay natin sa pagkamit po ng tunay na gender equality at gender sensitivity sa ating lipunan? Lahat ang napakahalagang Kalipi dito sa atin sa Maybo dahil nung una na wala pang Kalipi, ang mga kababaihan ay yung kanya-kanya pag hindi man sila sama-sama. Ay ngayon nagkaroon ng Kalipi, nagkakaroon ng pagsasamahan, na magandang pagsasamahan, na kapag may meeting o kanyang patawag ako gaya sa mga sa barangay na may mga kailangan, Kalipi ang nila, at yung kami, nagatulong kami sa mga barangay official, kasi kami ay ang aming kung sa ay ang Kalipi ay isa sa nila ay kung ay umbrella, yung bagang gag, sagad yun. Gender, na merong mga senior citizen, mga ganun. Kami ay sa Kalipi sa mga kababaihan. Nakakalaga dahil, yun nga, nakakaroon ng pagkakaisa. Na masasaya,
minsan kami ay mag-outing, nag-outing kami, na nakikita ko sa kanila yung mga tuwa, na merong, hindi katulad na nagkakaroon silang pang relaxation. Opo, ganun po. Leisure. Gaya na kami nagpunta sa dagat. Kasi tuwan-tuwa ako nakikita ko sa kanila na minsan man lamang sa isang ano ay magkaroon sila ng parang wala hindi naisip ang problema, kung ano man ang ano. Tapos, kung saan nag-share din sila na pwede kami na ng solusyon na sama-sama. Well, noong una, hindi bang ganun. Kung saan kanya-kanya, wala bang pagsamaan. Para bang nagkakaroon ng magkakapatid. Isang grupo na sama-sama, na may pagmamahalan, magkakaroon ng mga sakit sa ano na. Kumbaga Palang sa family ko. mga ganun na, ay kaliti yan, yung para, ay kaliti, kapag ganun ang sabi nila, ay lahat na nakikita ko na napakaganda talaga sa isang barangay na magkaroon ng kaliti na sumahan. Paano nyo naman po kahit yung ibang kasarian po tulad ng kalalakihan na maging sensitibo at sumuporta po sa mga advokasya para sa kababaihan po? Paano nyo naman po kahit yung mga lalaki po na yung unawain po yung ating advokasya bilang isang babae? Sa akin, ano ko sila na magkaroon sila dahil sa ngayon, meron ding katropa. Opo. Ang ibig sabihin ng katropa ay para sa kalalakihan. Opo. Ang katropa ay, marami na rin, pero dito sa Maybo ay wala pa, hindi Opo. pa nagano. Kumbaga hindi pa po siya Hindi, wala pang nagplano pa nagplano pa lamang, pero wala pang nagkaka-interest na magmuno na katulad namin na sa Cavite. Dahil na hinikayat namin sila na magkaroon ng ganun bilang kalalakihan. Dahil kung ano ang kapapilagay ng Cavite, dapat meron din sila na alam din nila kung ano yung magandang ano na Cavite na kababaihan. Kasi may katropa, may Cavite na sa Cavite sa kababaihan niya, kalipong nanalit yung Pilipina. At nalalaman nila kung ano yung parte ng pagiging babae at parte rin ng pagiging lalaki na dapat ay magkaroon nun dahil ay ibig sabihin ko ay babae bilang sa mag-asawa dapat nakakaunawa ang bawat isa sa kanilang mga tungkulin bilang lalaki at babae. Kung at nakikita nila na ano nila, kung ano yung kahalagahan ng lalaki na ng babae sa ating lalo pilit sa komunidad na pwede natin gawin. And yung sinabi niyo po is parang related na rin po sa gender sensitive. Ayan. Ano po yung hindi lang pong pag-identify sa mga babae, kasama na rin po yung mga kalalakihan. Kumbaga is human rights na rin po yung nakaangla doon sa dalawang po. Ano yung kalagahan ng karapatan ng babae at karapatan din ng lalaki. How about naman po sa mga kalalakihan po na yung mali po yung mga kababaihan? Ay, hindi dapat Kumbaga, dapat po ay sa akin po ay maging sensitive po sila sa kung ano pong role ng babae at lalaki. Hinal na lang po sa di ko po gagamitin yung word yung maling kasi it's unethical po sa amin. And then I will call it gay person po. And then di ba nasabihan po yun nga po bakit ganun po yung nag-attending ko yun lambutin po. Ano sinasabi niya sa yung mga kalakin po na minamaliit po yung hindi naman po sana lahat po ay syempre po ay ang alam po natin ay di ba yung mga lalaki po ay grabe po yung mga ano po maghila yung nanliliit po sila sa mga babae at kung ano pong ano ba pong gender and sex po ng isang tao ganun. Yung ganyan naman ang inaano ko sa kanila kasi yan ay kung sa ano ay ano na lang ni Lord yan. Opo. Yun ay ano na nila kung sa ano ay gano'n na sila dapat unawain ng mga lalaki na gano'n talaga ang kanilang naging ano sa buhay. Kasi kasama yan sa ano yung magkaroon ng pangunawa. Yun ang ano ko sa ano na talagang dapat kasi sila ay gano'n na hindi dapat nila malaitin kundi tulungan pa. Opo. Tulungan pa. Kasi sila po yung malalakas. Sila yung malalakas dapat tulungan bigyan nila ng lakas ng loob o para sila ay maging matapang din. Kasi kung sila ay malambot o ano, hindi nila dapat maliitin yun kasi mas maano pa nga yun. Mas maano pa sila kapag sila ay nagkaroon ng mga Last na question ko po sa inyo yung ano po yung may papayo nyo para tunay po natin makamit yung gender sensitivity at gender equality po. ang maipayo ko lamang una sa ayon sa mga kababaihan. Sa mga kababaihan ay yung magkaroon ng buong loob. Hindi dapat mawala ng pag-asa sa buhay. Laging may bigyan man natin sa sarili, hindi man bagay yung saan mga pagsubok ay madaling madaling manghila ang gawin sa dapat laging buwan loob at higit sa lahat tumarap sa Panginoon. Yun ang nandun. Tapos ikaw ay magkaroon ng bilang isang babae na magkaroon ng magandang ano sa kabayanan o kampon ang mga ano ay yung maging isang halimbawa lalo higit sa mga anak at yun ang maayano mo sa iyong mga anak yung halimbawa ng isang magandang
ano ay maganda Pagdating po ng sa babae. babae. Dahil sila hindi man basta babae lang. Yung sabi ng babae lang, hindi man isang babae lang. Ang babae ay may maganda na malaking partisipasyon sa buhay. No? Yun ang inanap ko. At bilang isa naman sa mga kalalakihan, ang kalalakihan ay hindi rin naman kundi dapat magkaroon din ng pagkakaunawaan ang babae at lalaki para sa ikagaganda na pamumuhay, sa ikagaganda ng komunidad na may pagpapahalaga sa kapakanan ng kababaihan at pagpapahalaga rin sa kapakanan ng kalalakihan. Ganun din sa mga lesbian. Ano yun din na magkaroon sila kasi sila yung yun ang binigay sa kanila ng Panginoon. Doon na lang Hindi nakasalanan. Hindi nakasalanan nila. Hindi nasa loob na nasa loob nila. Kasi kasama rin yun sa komunidad. Kasama rin yun sa na bilang isang mamayan at bilang isang din na kasama din sa dalawa sila na na ang kanilang katauhan, lalaki, babae, tomboy o bakla, ganun. Sila ay rin, hindi sila sa ay rin ang komunidad. Dapat magkaroon sila ng pangunawa, ang karapatan nila ay dapat unawain ng bawat isa. Karapatan nilang, yun ang kanilang pinili na buhay. Yun ang hindi dapat pastihan. Ganun ang namin. Kumbaga po ay yung mga, kunyari po ay yung organization para po sa mga kababaihan or ay, kumbaga ay hindi lang po pangkanila yun, kumbaga ay meron din po sa mga kalalakihan. Meron din. And meron din po human At rights. may human rights at meron din sila yung mga lesbian. Meron din sila mga samahan na alam din nila kung ano yung kanilang, kung saan sila level, kung saan sila hanggang tindaman. Ganun lang. Maging kababaihan, kalipig, katropa, or ganun na somatic yan, mga yun ang ko sa maiano sa kanila na dapat magkaunawaan ano yung sa kanila, kung ano yung binigay, kung ano yung nangyayari, dapat magkaisa na lang dahil yun talaga ang dapat para sa atin, hindi man yung kanya-kanya kung saan may tulunganan. Kasi tayo lang naman po magtutulong-tulong. At higit sa lahat yung pagkakaroon ng pagkakaisa. Yun ang number one bilang isang Kumbaga, sa ngayon po ay hindi na po gaano talamak po yung kaharasan po, no? Kasi parang may mga boses na po yung mga kabataan. Yung kabataan, maraming kabataan din. Nandun din, marami na ngayong marami na mga organisasyon na pwedeng takbuhan. Pwedeng matulungan ng bawat isa. Magkaroon ng halagaan. At kung ano ikaw ngayon at kailanman kung ganun ba na ikaw ay babae, ikaw ay lalaki, ikaw man ay LGBTQ. Ganun. So po, may Karapatan mo na dapat kung ano ang bawat tao po ay dapat pansinin po nila, magkaroon po sila ng kumbaga ipang-unawa na lamang po. Kasi hindi po natin alam yung syempre may pinagdadaanan po pala sila na malaking responsibility sa bariman. Ang isang pati sa isang komunidad, malaki rin ang nagiging bahagi din. Maging sa Hindi nakaka-contribute naman po ang lalaki. pero Ang overall po naman ay babae po. Syempre babae po. Di ba pansin natin po sa talagang kung sa ay maano silang lalaki at babae. Yung ganun. Pero mas nakakaroon lang ng yung kung sa amin ay mas ang kabutihan kasi para pag sila yung active Opo. na pwedeng madali bagang ma-organize ang ganoon. Yun ang naano ko sa kanila. May ipayo ko ay magkaroon lang ng pagkakaisa. Opo. Bilang Kasi pares naman po tayo ng tao. Baga parang dapat po yung mga babae ay may pag-unawa rin po sa ano po ng sabi sa lalaki and then nagsasabi po alam nila naman na ano yung bilang babae, ang gando na lang sila at bilang lalaki, gando lang sila. baga may boundaries po. Mga boundaries at LGBT, gano'n. Mga boundaries nila na hindi dapat kapawan ng mga yung pero nga ganda na mga resulta at yung mga karapatan ng bawat isa na mga miyembro
bawat isa at bawat yun saan sa bahay. Yun lang. Salamat po sa participation niyo po sa aming documentary. And ang magsabi ko po ay nagkaroon po ng malaking contribution po to para sa aming GLS na subject, yung Gender and Society, na under po kay Sir Randy Pinaglesa, and yun lang po. And thank you po. Hindi sapat ang makita lamang ang problema. Ang tunay na hamon ay ang pag-unawa at pagkilos para sa pagbabago. Dahil sa bawat kwento ng hirap at pagtawid, may boses na dapat pakinggan at dignidad na dapat igalang. Simulan natin ang bukas na may tunay na malasakit para sa lahat ng walang pag-alinlangan.